Nababahala ang mga otoridad sa mga iligal na gawain na matinatawag na solvent boys. Noong linggo kasi, dinukot di mano ng solvent boys ang isang bata sa Maynila na pinupuwersa na nilang mamalimos ngayon. May live report si JP Soriano. JP? Jessica, isang 6 taong gulang na batang lalaki nga inireport ng kanyang ina na isang linggo nang nawawala matapos umunong dukutin ng ilang solvent boys at sa pilitang paggamitin ng solvent at ginagamit pa sa pamamalimos sa ilang lugar sa Metro Manila. Dito sa may bahagi ng G2 sa Sampaloc, Maynila, napunta ang mga taga-DSWD para hanapin ang isang batang kinidap di umano ng mga solvent boys noong linggo. Sa lugar na ito raw, sabi ng batang si Ron, dinala ang nakidap na 6 taong gulang na kalaro niya. Target nila ang isa ring teenager na lalaki na itinuro ni Ron na kasama ng mga kumidnap sa kalaro. Sa liblib na bahagi ng Rides sa Sampaloc, Manila nila natiempohan ng lalaki. Pero itinanggi niyang may kinalaman siya sa pangingidnap. Naglalakad lang ako, bigla po pupunta po ako sa tatay ko, naglulugawan. Sa kwento ni Ron, November 11 ng gabi, nang dukutin di umano ang kanyang kalaro habang nanonood ng TV sa isang pilahan ng tricycle sa Blumentritt. Sa pilitan daw siyang kinuha, ginulpi at tinali raw ng ilang binatilyong solvent boys at isinakay sa jeep. Pero naglakas daw si Ron na sundan ng mga dumukot hanggang makarating siya sa isang bahagi ng Sampaloc sa Manila. Iyak po nang iyak, tapos pinasolve po nila. Tapos po si Barak sa Dilio. Agad daw siyang bumalik sa ina ng kalaro at nagsumbong. Pero nang balikan nila ang lugar, di na nila makita ang kalaro na si Barak. Agad silang nagpa-blotter sa MPD. Sana ang away niyo, pakibalik niyo naman po yung anak ko. Wala pa ng kamuwang-muwang yung nag-aaral po yung kinder sa Marian. Nababahala naman ang Manila Social Welfare Development sa kasong ito. Maaaring pinagsusolvent daw ang mga dinukot para lumakas ang loob sa kauutusang mandukot. Very alarming. Unang-una, itong mga solvent boys natin, dati ang lakad lang nito, snatching, hold up, o ngayon pati kidnapping, pinapasok na, no? Malinaw daw na may sindikato na nag-ooperate sa likod nito. Nababahala rin sila sa kasong ito lalo pat magpapasko kung saan kadalasang mas dumarami ang mga batang namamalimos sa kalsada at tumataas ang kaso ng snatching. Baka mamaya yung hawak nilang bata, hindi pala nila kamag-anak. Baka mamaya kinidap din pala nila yun, no? Payo ng pulisya sa mga magulang, laging bantayan ng mga anak at huwag payagang gumala-gala. Payo naman din ng DSWD sa publiko, huwag magbigay ng pera sa mga nanlilimos. Ang ibigay natin in kind, bigyan natin ng pagkain kung meron tayong dalang pagkain, no? Pero hanggat maaari, huwag nating itolerate, lalo na kung nakikita natin na... Jessica, ngayon nga lamang ay umamin na itong batang inimbitahan ng mga otoridad kanina sa Maynila na itinuro ni alias Ron na bata at sinabi niya na itong si Barak yung nakidnap ay dinala rito sa Cubao. Kaya narito ngayon sa Cubao sa Quezon City ang mga taga-DSWD Manila at nakipag-coordinate sila sa QCPD at kasalukuyan nilang hinahanap ngayon ang bata. Jessica? Oh, pero ang tip, dinala sa Cubao, itong si Barak. Tama, Jessica, dinala sa Cubao, from Manila ay dinala daw dito at kanina lamang itong umamin itong bata. Kanina kasi dinay niya talaga na may kinalaman siya dun sa pangingidnap dun kay Barak. Pero ngayon, since inamin nga at napaamin at dinala nila dito ngayon yung bata na suspect at hinahanap ngayon ng mga pulis. Okay, may naalala akong kaso sa mall naman, di ba? Nakuhanan pa ng CCTV. May batang dumukot din ng bata. Ganon din bang kaso ito, JP? Jessica, very similar daw to ito dun sa kasong nabanggit mo. Kaya nga sinasabi ngayon ng otoridad talagang very alarming ito at ginagamit na nga talaga yung mga kabataan sa mga krimeng katulad nito. Kaya talagang pinag-iingat ng mga otoridad ang mga parents na talagang bantayang mabuti ang kanilang mga anak at dahil ang primary responsibility daw ay nasa kanila, Jessica. Okay, maraming salamat, JP Soriano.